Bakit sobrang ingay ng ating mga kongresista talaga ngayon? Samantala, kung titingnan natin mga kababayan ko, ang nangyari ngayong panahon, mga kaibigan, kung ito'y sinisisi diyan sa Senado, bakit nagkaganito? Itong issue ng paghahain po ng articles of impeachment at para ito'y tanggapin ng maayos at pag-usapan ng maayos diyan sa Senado. Hindi po sana magkagaganito-ganito. Kung sinusunod lamang po ang ating saligang batas. Napakaliwanag po sa saligang batas kahit na sino ang magsabi. Maabogado man o kahit na estudyante pa yung nag-aaral po ng batas. Maliwanag sa konstitusyon natin, may 1-year-old ban pagka nagsampa o naghain na po ng impeachment complaint sa Kongreso. Ang issue ngayon, mas lalong nag-complicate. Maganda na sana, mga kaibigan. Pabor ako kung may impeachment trial, mga kababayan ko, para mapaliwanag at para makapag-explain naman ang ating Vice Presidente na inakusahan ng kung ano-ano na mga akusasyon, mga kaibigan ko. Maliwanag na may rule tayo diyan sa Kongreso, sariling rules nakalagay, if I may quote, sa sinasabi ng ating Senate President Escudero, na sinabi niya, mga kababayan, immediately, na ibig sabihin po ng immediately, pagka may natanggap na reklamo o complaint nanggaling sa kongresista, isasabit sa Secretary General. Maliwanag siya, mga kaibigan, na may rules din sila. Bakit daw pinapatagal? Hindi ako maniniwala na hindi nila alam. Alam nila, mga kaibigan, na mayroong 1-year-old ban. In fact, maraming mga abogado dyan sa House of Representatives na alam nila kung ano ang procedure kapag ka naghain ang isang kongresista o grupo ng mga kongresista, naghain po ng ganitong impeachment complaint. Alam nila po na sa konstitusyon po natin, mayroon pong 1-year rule ban. Na pagka nakahain na po ng isang complaint, hindi na po pwedeng maghain ng isang complaint sa loob ng 1 taon. Hindi ko po maisip tuloy, bakit naging 3 hanggang umabot pa sa 4? Mga kaibigan, ang impeachment complaint, bago tuluyang itong pang-4 na, bago tuluyan nila, mga kaibigan, na pinursige na file. Kaya, ito ang problema ngayon. Hindi ko po kinampihan dito ang Senado. Tinitingnan ko ito patas ang dalawa. The House of Representatives, itong mga kongresista, at itong sa Senate. Saan ba talaga ang may problema dito? Even kayo. Makapag-isip, mga kababayan, na kung bakit nagkaganito ang problema nitong impeachment complaint ngayon. At hindi ko pa maisip-isip, pati pa naman ang ating itong sektor sa edukasyon, sektor sa simbahan, na nag-ingay, na gusto nilang
gawin talaga ang impeachment. Wala namang nagtutol. Hindi po ba? Even ako, sa paningin ko po, hindi ako. Sabihin ko sa inyo, wala akong tutol dito eh. Dapat talaga mangyari, mga kaibigan, mga kababayan natin, para magkaalaman kung sino talagang may kasalanan at sino talagang dapat managot ito. Kaya ang problema ang problema kasi hindi nasa sa ini-impeach nilang public official natin eh. Ang problema, mga kababayan, mga kaibigan natin, sa isyung ito. Ang may problema sa tingin ko po, even kayo, tatanungin ko kayo, sa tingin ninyo, sinong may kasalanan kaya? Dito sa dalawa. Ang Kongreso, House of Representatives, o ang Senado. Given sa House of Representatives, sila ang nag-file. Na gusto nilang ipapatanggap na lang sa Senado at gusto nilang ituloy-tuloy na sa Senado na meron namang mga dapat pang gawin at suriin ng mga senador, judges, kung tama ba ang process o nasunod ba ang process ng kanilang ginawa ng Kongreso. Ano po iyon? Diyan pala sa rules nila. Sa mismong rules ng Kongreso, may sinasabing pagka natanggap ang complaint, kailangan i-submit doon sa Secretary General. Para ang Secretary General, ibigay naman niya doon sa Committee on Justice nila o kung anong committee yun para susundin ang proseso. Nalaman natin na hindi ito sinunod at nalaman natin na inupuan lamang ito. Una, may isang impeachment complaint. Alang nangyari, mayroong sumunod. Alang nangyari, mayroong sumunod, pangatlo. Wala din nangyari. Nung malapit na matapos ang taon sa 2024, doon pumasok ang impeachment complaint number 4. At ito, ang kanilang, for a short period of time, binanatan nila ng binanatan, hanggang sa short of period na talaga, ilang oras na lang, bago sila mag-adjourn, in-approve ng House of Representatives at transmit doon sa Senado. Na malapit na din sila mag-adjourn yung time na yon. Gusto pa nga ng mga kongresista because hindi pa sila nag-adjourn, di ba? Lumabas ang balita na yan. Na gusto pa ng mga kongresista na dapat maisama nila doon sa kanilang pinag-usapan. Hindi naman napasok sa kanilang agenda. Di talaga nangyaring ganon na naipasok hanggang mag-break ang Senado. Nung mag-break ng Senado, nung time na yon, marami nang lumabas na istorya na bakit hindi na ipasok man lang ng Senado bago man lang sila mag-break yung transmit ng Secretary General doon sa Senado. May reaksyon nung time na yon. Ang mga senador, ang sabi po nila, hindi po namin, wala yan sa agenda. At saka, nanganin na sa oras. Ilang oras na lang. Isang oras, I think parang ganon. Mag-adjourn na sila. Hinabol pa nila ng pinasok yun. Now, lumabas doon ang mga reaksyon
Kanyang-kanyang reaksyon, hindi po ba? Na parang hindi daw, walang intensyon ang Senado na kanilang talakayin ito. May sagot ang Senado na sabi nila, di ba? Na wala na sa time, wala nang oras. Late na ninyong pinasok. At saka wala sa agenda namin. Mula noon, mga kababayan, while naka-break ang Senado, kasi nga, eleksyon, di ba? Kampanya na. Mula noon, while naka-break sila, may mga umuugong na, may mga istorya na mukhang ito, may intonsis itong impeachment complaint na ito. At iilan na sa mga kongresista ang nag-ingay. Di ko nala sila pangalanan. Alam naman ng taong bayan yan eh. Saan mang sulok na mundo, alam natin. Alam ng Pilipino kung anong nangyari. Tumindi ang istorya nito. Nung bumalik ang sesyon, gusto ng ating mga kongresista na nagsulong po nito na gawain na ng Senado ang kanilang trabaho. Gusto nilang ito ang pag-usapan ng Senado. Umalsa dito ang ating mga senador. Kasi hindi naman po pwedeng basta-bastahin na lang sila na aaksyonan nila iyan minus doon sa may tinitingnan din nila na mga rules nila. Napuno sila ng batikos, kasama na itong mga nasa eskwelahan. Nadala sila sa mga masasarap na salita nitong mga iilang mga kongresista. Hindi nila tinignan ano talaga ang istoryang nangyari. Bakit ganyan? Ngayon, siyempre naman, on the part sa Senado, hindi nila sagutin at hindi nila ipapaliwanag sa taong bayan. Para mas maliwanag, mga kaibigan, mga kababayan ko, pakinggan natin si Senate President Chis Escudero. Kung anong nangyari, mga kababayan ko. Dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw, i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagre-reklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Inupuan po na mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately, may takdang araw pa. O ayan, narinig ninyo? Di ba maliwanag? Kung meron man tayong sisihin, kung bakit nagkaganito ito, mukhang sa tingin ng iba, baka daw hindi talaga o ayaw talaga ng Senado. Pero narinig ninyo ang rason. Narinig ninyo ang sinabi ng Senate President. Nasaan kayo yung mga maingay dyan? Bakit hindi kayo nag-ingay nung panahong inupuan ito nila dyan sa House of Representatives? At alam nila na sa kanilang procedure, may dapat susundin. In fact, di ba sinabi ni Senate President Escudero na immediately, di ba? Immediately
Ang ibig sabihin doon, nag-umpisa sa mga wording na kapag ka natanggap na nila, natanggap na ang complaint doon sa Secretary General, itra-transmit ito doon sa komitiba. Ulitin ko po, ha? Ulitin ko po. Pagkatanggap ng impeachment complaint, i-refer ito doon sa committee na sila po ang magbabalangkas nito. Kung anong procedure na sinusunod nila, yun na ang susundin. Okay? Walang nangyari. Tatlo, mga kababayan, tatlong impeachment complaint, inupuan nila ito. Dito na sa pang-apat, na wala ng oras, ito ang binilisan nila. Sa mga, lalong-lalo na dito sa akademiya o sa edukasyon, sektor ng edukasyon. Doon sa mga taong naniwala, sundin naman ninyo ito. Hindi kasi ang gusto lang ninyo mangyari, mapag-aksyonin na agad ang Senado. Gusto ninyo papag-aksyonin na agad ang Senado. Pero nasaan kayo? Anong ginawa ninyo? Issue ito. Itong hindi pag-aksyon ng Kongreso sa unang complaint na inupuan lamang po. Pangalawang complaint, wala ding nangyari. Pangatlong complaint, wala ding nangyari. Kahit na po alam nila na mayroon pong constitutional provision o mayroon pong sinusunod na batas na kapag ka na-file na ang isang complaint, hindi na po ito pwedeng susundan within a period of 1 year ng isa pang complaint. To cut the long story short, mga kababayan, ito'y naupuan. Naupuan ito ang tatlo. Ngayon, sisihin natin ang Senado na sadya nilang parang dinidelay. If I may borrow the word, mga kaibigan, sa sinasabi ni Senator Hontiveros na mukhang dribble lamang po ang impeachment complaint na ito dyan sa Senado. Ang exact word na sinabi, mukhang dribble lamang po daw. Na mukhang ipapahiwatig na kapag dumating na dito sa atin sa gagawin na natin because of the word shall forthwith. Yung House of Representatives, ang trabaho nila, ginampanan ba nila? Di ba? Sa tingin po natin dito, mga kababayan, kung ginampanan man nila ang trabaho nila, mukha yatang meron silang tinake lightly. Yung bang hindi nila binigyan ng talagang pansin. Ang akala nila pwedeng i-shortcut na lamang. Dito nahulog kung hindi, mga kababayan, tinake nila lightly ang procedure. Sorry po sinabi kong tinake lightly ang procedure. Hindi sana ito magkaganito. Nagsagawa silang ng investigasyon. Ilang series of investigation na ang ginawa nila. Na may sinabi nilang may madaugkat sila na mga ebidensya. At yung mga tao naman nandoon nag-prepare ng impeachment complaint na yan. Mga kaibigan, di naman siya ordinaryong mga tao Mga lawyers yan. Mga abogado. Alam nila anong kailangan nilang ebidensya.
Bakit dinelay ang kanilang ginawang unang impeachment complaint? Talaga magkaroon ng problema eh. Bakit pa nila itinuloy? Imagine mo, 3 impeachment complaint mga kababayan ang na-file. 4 na complaint, ang na-file. Sa loob ng 1 taon mga kababayan. Ito kasalanan ba ng Senado? Diyan sa kanila sa baba ang may palpak. Tanggapin na nila na sila nagkamali. Hindi naman natin sabihin na wala silang alam ng procedure. Di ba? Hindi ako maniwala na wala silang alam. Alam niyo, kung nagkakamali ang hindi abogado, maintindihan pa natin mga kaibigan. Pero kung nagkakamali ang isang abogado na alam nila na mayroong prohibition na ito, mga kababayan natin, hindi natin matanggap-tanggap ang rason. Alam nila eh. Di ba? Alam po nila. Maybe, they are thinking of otherwise. Baka, nasa sa isip lang nila, ang Senado, atin naman. Baka, yun ang nasa sa isip. Yun ang paningin ko po, ha? Baka naisip nila na, atin naman ang Senado, wala naman problema yan. O hindi ba? Baka ganoon ang napasok sa isip. Ang Senado, hindi ganoon ang nasa sa isip nila. Ang Senado, tinitingnan talaga nila. Because at the end of the day, anuman ang mangyari, silang mananagot sa taong bayan. Sila ang mananagot sa taong bayan. Hindi ito isang biro, hindi ito isang maliit na isyu. Isipin mo, magtatanggal ka ng isang the second highest official of the country. Tatanggalin mo yan. At ang epekto niyan, perpetually, hindi na po siya makakatakbo, hindi na po siya makakahawak ng anumang posisyon o employment sa gobyerno. Matindi ang epekto nito. Tama sa tingin ko, mga kababayan, na hindi sila sa ganitong punto magpapapadalos-dalos. Kasi pagka question ang trabaho nila, I tell you, magkakaroon tayo ng krisis sa ating konstitusyon. Magkakaproblema tayo, mga kaibigan ko. Bakit? Tingnan ninyo ngayon. Ang dami ng mga iba't ibang opinyon. Kung sino-sino nang may alam sa konstitusyon, kung sino-sino ng mga taong isa sa mga sumulat ng ating saligang batas, at kung sino-sino ng mga abogado, mga law professor ng constitutional law, hindi magkapareho sila ng kanilang interpretasyon. Yung isang nagsabi na yun na nga, forthwith. Ang isa nagsabi na yung forthwith na yan ay meron pa silang mga rules na susundin diyan sa Senado. Hindi porket dumating sa kanila, sige na, ura-urada gagawin na nila. Ganun ang nakikita natin, mga kababayan. Kaya,
Yung mga magulo at maingay dyan, tinanong ngayon ni Senate President Escudero, kayo mga nag-ingay, nasaan kayo? Nung itong inupuan ito dyan sa Kongreso, yung 3 impeachment complaint, wala kayong nag-ingay. Ngayon, hindi naman nila inupuan. Tinitingnan lamang nila kung anong naaayon sa rules and naaayon sa batas. Kasi nga, at the end of the day, sila ang mananagot sa taong bayan sa kasakali mang magkamali ang kanilang desisyon. Para sa inyong mga comment, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint, at i-click ang ating notification bell para lagi po kayong updated.